Fresh like Dougie. 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 People in the city are more literate than the people in the mountain because dahil ang mga tao sa city or yung mga taong nabuo ay nakatira dito sa syudad ay mas updated sila sa mga technology o yung mga kumbaga updated sila sa mga kung ano-ano kumbaga madaling sila nakakakuha ng mga ideya through na rin sa mga nakikita or nakikita nila through technology samantalang kung tayo ay nakatira sa mountain or doon sa mga liblib na lugar is limited lamang yung mga materials na kanilang nababasa or limited lamang yung mga ideas na kanilang nakukuha. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and sa city man good, nagsabi ang access to technology or daghan kag socialization, maggrabe ang socialization sa city. Isa sa province, anywhere, daghan po doon sa diri. Mas modern life, kanan-kanan, is compare mo sa province na sila lang nakapuyo sa community. Kaya siguro lagi yung pala sa baan. Ang uban siguro is nag-kuhan dyan. More o nag-eskwela, nag-bali o nag-puyo din sa city. Kaya mas kuhan din. About sa reading, mas kuhan, mas interest ang nasa city. Siguro kaya gina-practice yun sa balay, sa school, mas gina-practice din sa city ang maging interest sa magbasa compare sa province. People who live here in the city is more literate than the other people living in the remote areas, and the reason that the people here in the city is more socialized with other people and they base na rin sa mga teknolohiya, mga bagong teknolohiya, more progressive ang dito sa city dahil unang na-develop dito whereas compared to the other places. City, mas madaling matuto kasi nag-aaral sila rito. Nakaka-aaral sila. Nakaka-aaral sila yung bagong teknolohiya ngayon. Especially sa dito sa city. Pero kumpara man nag-bukid, wala naman alam yun sa yung mga new technology ngayon. Hindi lang sila, yung mga tawagin, makabili lang mga example, mga TV, makabili sila ganyan, mga cellphone, makabili rin sila. Pero knowledge, siyempre, mas rito sa cities kaysa sa mga uplander na tinatawag. sa list lang ng ulang opportunity sa mga tao ang kanilang kabuhayan sa mga na binigay kahit siya maka-sustento galing pagpahit sila sa ilahang mga anak galing so kanang bigit kayo sila kanang bakit mo basta ilahang mga anak galing while very sad to the day dagan sila ang opportunity tapos siguro parang yun kanang mas ano nila mas importante mo sa government sa province. Girl, my body don't lie. Go! Ulang man sa kuhan nito, sa account niya, maestra ba? Oo. Ulang sa pang-edukasyon. Oh, lang? Tawad siya. Apa, layo pa yung iskwilahan. Mas advanced mo ba ng learning, di ba? Dili sa teaching na province kayo. Kasi nga mo sa teachers na pina-choose nila ang teaching para mag-gusto kayo. Siguro sa larita ko, besides ano, bang sila ba
Kung gusto mong kuhan good mag-hand out after work, region sa sa province, kaya kailangan mo din sa province. Actually, gamay lang ang salary in then, wala siya other cases para mga teachers pa kung mag-hang out siya kung mga nagkakaroon. Siguro po ako naman ito nag-gusto. Ay mga nani, siguro karang hindi sila exposed. Diba? Ang mga tao sa bukid, hindi sila exposed sa mga surroundings nila. Diba? Sa syudad, may mall. Diba? Dami mga bata. Sa syudad, wala ka mga bata, mga billboard. Siguro katulang ipakot. Mas literate ang diri sa Ato City kaysa sa bukid kay di ba we are talking about urban area man ta, so pas sa education man good, mas pas mas advanced ang ato ang kuan sa city kay direct man siya, whereas sa bukid magudugay kung kung ang information dugay ang supply sa mga materials, ang labi na sa kuan sa mga bata pagtudlo. So bukid pod ang kalahian mo po diri sa ato kay diri sa syudad sa city kay daghan ta eskwelahan natay mga internet, mga other informations na makuha nato, whereas sa bukid wala yung mga gamit dito. Mao nang lahi ura ang kalahian niya. Mao nang pagkalata. Maraming books ito. Oo. Yes ka? Hi, girl, you just caught my eye. Thought I should give it a try and get your name and your number. Go grab some lunch and eat some cucumbers. Why did I say that?